Good day, everyone. My reporting is all about scoring rubrics. So, a scoring rubric, it is a tool used by teachers to evaluate student work. It contains criteria and descriptions of different levels of performance so that the teachers can grade work more clearly and fairly. Instead of giving only one score, a rubric explains why a student receives a certain grade. Rubrics also can be used to assess both the process and the final product of student work such as essays, projects, presentations, or performances. So, ang example ani is, if a teacher grades an essay, di ba? If ang teacher is mag-grade siya og essay, the rubric might include organization, grammar, and content as criteria. So the main purpose of rubrics so is to evaluate complex students' performance in a clear and fair way. Also, a rubrics helps teachers assess students based on multiple criteria, not just one score. So it also provides clear expectations so students know what is required. And lastly, ensure fair and consistent grading among students. So, dili sila mahimog unfair dili makaingon ang students nga unfair kayo ang pag-grade sa maestra kay or sa teachers kay naa may rubrics nga gitan-aw ang teachers. And also, the rubrics improve reliability. So, kung naagid siya consistency ang iyahang pag-score or like ang consistent gid ba like dili bitaw makaingon ang kuan nga bias ang students nga bias kay ang pag-score sa maestra na favoritism. Then also naasad siya quality of feedback, so makahatag po siya og feedback ang maestra sa iya kay naman siya rubrics nga gitamdan. Then, makahibaw sad ang students kung unsaon niya pag-improve sa sunod ang iyahang work or ang iyahang performances. So, the two major parts of rubric. So, naay two major part of rubric. This is the criteria and the levels of performance. So, when we say criteria, it is so the criteria are the specific skills or aspects of the work that will be evaluated. These are things the teachers look for when grading. Then, ang example ani is like kanaang magkuan sila nakisay pahimo nga performance. So, dapat ang imuha din ang performance kung ilang rubrics is nay gibutang dito nga organization, clarity, creativity, grammar, or accuracy. Means, kadua sila nga mga kuan, mga part, or mga um, rubrics nga gihatag sa maestra. Dapat imuha gitong sundon kung unsay naka butang dito So, for example, ani ka na ang presentation. Kanang like, nakay, or kumbaga reporting, like nga nakay-present sa atubangan, kumbaga. So, the criteria might be include content, kung unsa imuhang content. Kung ang imuhang content ninya ba sa imuhang gidiscuss diha wala ba nay sagol nga mga lain-lain nga mga content. Or na, then ang imuha sang pag-delivery. Diba? Like first, kanang mag-demo ka. Example na kanang mag-demo ka, giunsa nimo pagsunod ang imuhang learning objectives. Then, giunsa pud nimo pag-deliver ngadto sa imuhang mga students ang imuhang lesson plan. And also, ang imuhang visual aids kung dili ba na siya dinha maklaro ba na siya sa likod kung may maglingkod nga student sa likod or like gamay ka ba na imuhang sinuwat diha. So, di ka na siya is mo na siya nasa na siya criteria nga gihimo ang teachers. So, the second one is the level of performance. So, kaning levels of performance describes how well the students meets each criterion.
So they usually follow a skill such as, so kani asang levels of performance kana asang yun sa niya pag grading. Like for example, ang excellent na stay 4. 4 ang iyang score nga dapat excellent siya. Then ang 3. So ang 3 kay good na siya, good. Then ang 2 kay fair or like kana ang dili pa kay siya hanas-hanas. Then ang 4 is very low na gid kay na siya nga levels of performance or kana ang ihatag sa teachers nimo nga grades. So each level includes a clear description so the teacher and student know what quality of work corresponds to each level. So, ang example ani is kana ang magsuwat ka og essay, ang imong grammar i-correct sa maestra. Like ang 4 is wala baroy or no grammatical errors. So sakto gid nga pagka kuan ang imong essay diha pagkasuwat. Then ang 3 is few errors. So naay mga few errors or mga gagmay nga mga sayop-sayop sa imong grammar. Then ang 2 is several errors or mga daghan-daghan gid siya nga mga errors or like kanang or tagsa-tagsa lang di ay nga mga errors. Walang 1 is daghan jud kay kag sayop ato sa imong grammar or many errors na jud tuog scorean ka sa imong teachers og 1. So 9 types of rubrics. So first na siya analytic rubric. So ang analytic rubric is mo ni siyang an analytic rubric evaluates each criterion separately. So means like gitag-sa-tagsan sa teachers pag grades or pag rating ang imong work or performance diha. So ang example ani kay like kana gyapon for example gyapon ani is kana ang gipahimo mo din ha og journal or like kana ang mga essay, pwede ka sad ka ng essay gihapon, di ba? So di ba lahi-lahi magid mo score kada usa sa inyong mga classmates kay ug ang maestra nagpasuwat siya og essay. So means iya sang pag-score ninyo is tagsa-tagsa sad mo sa imong mga classmates og score, dili mo kanang overall nga grading or rating. So tagsa-tagsa ang iyang pag-grade. Muna siya tawag og analytic rubric. So, kani sa analytic rubric is nagyapon ni siya ang katong mga content, mga organization sa imuhang suwat baron sa essay, grammar, and creativity. So, ang characteristics ani sa analytic rubric kay breaks the task into different parts. So gitagsa-tagsa sa teachers pag rating. Then gives detailed feedback. So maghatag gyud ang maestra og detalyado nga feedback sa imong work. While also it provides separate score for each criterion. So the analytic rubric best used for para ng example is mga formative assessment. So ang sa formative assessment, syempre ang teachers is naagid siya ongoing feedback. Then ang complex also kani ang mga like kanang mga research, di ba? Mga complex task man kay na sila. Then mga mga projects kana pahimuon mo og for example kana ang pahimuon ba mo dihag flower or padugingon mo dihag flower like mga ingana or kanang maghimo mo og kanang mga layers of earth as atmosphere. So di ba kadtuang projecton mo ana ipapasa niya. So mo na siya ang mo na siya kanang ipatag or gitagsa-tagsa pag rating sa maestra, like analytic rubric na siya. Then also dinhi sad sa analytic rubric is ma-identify sa maestra kung unsa man day imong strength ug unsa pud ang imong weaknesses. So the second one is the holistic rubric. So holistic rubric
gives one overall score for the entire work instead of scoring each part separately. So, kung ang analytic rubrics is gi-separate sa maestra pag-score, while kani sa holistic rubric kay means iyahang gitingob or the overall score. Muna siya ang holistic. So, the teacher look at the overall quality of the work. Then, ang characteristic ani niya is na siya'y overall judgment. Kaya maestra is mag-judge siya within a whole naman or the overall naman. Kaya dili man ni siya analytic rubric nga tagsa-tagsaon pa niya i-separate pa niya pag-score. Then nag-focus po ni siya on general performance. Then faster sa siya nga grade. So dali ra siya sa paggrado kay overall naman tagitanan man niya pag grades. Dili man niya wala man niya gitagsa-tagsa pag grades. Then ang kuan sa ani best used for summative assessments, large groups of students or dapat na ganing mag by group ang mga students, di ba niya ang maestra is iya naiuban nga maestra di ay nga ilahang overall ang pag grades, di ba? Kung unsa na diha ilahang performance. Like di pa acting baron sila, di pa drama. So, situations where grading must be quick. So, dali ra ang paggrado sa maestra kay holistic man iyahang rubric. Then, so ang naka-advantage aning holistic rubrics kay time efficiency. Yeah. And also, ang disadvantage pud ani kay kanaang less ra sad siya og detailed feedback. Dili siya para atong kanaang analytic rubric nga detailed gid ang iyang pagka-feedback sa students' work. Then, for example, ani is kanaang nagpahimo siya og essay, di ba? Iyang overall score is for example 8/10 kanaa. So, like wala niya kuan kung dapat sakto ang grammar, sakto ang kuan. Iyahang na siya rubric nga pang holistic rubric gyud. Like wala ra niya gitagsa-tagsa ang iyang pag-score. So the key benefits of using rubrics. So rubrics are very useful in teaching and learning because they promote fairness and objectivity. So tinuod. So objectivity is tinuod siya nga pag-grading kay naaman siya rubric nga gibasihan. While also makapromote siya og fairness kay dili man makaingon ang students nga bias kay namay gitan-aw teachers nga rubric. Then clarify teacher expectations. Then also help students evaluate their own work and improve consistency and grading and support both teaching and learning. So, the rubrics help ensure reliable, fair, and meaningful assessment of student performance. So, overall, scoring rubrics are important tools in education because they provide clear criteria and performance levels. They help teachers grade fairly and help students understand how to improve their work. So, ang rubrics kay importante jud na siya. Kay para dili jud makaingon ang students nga bias o pinaagi po sa rubrics is fair ang pag-grade sa teachers. So, that's all for my reporting. Thank you.